back to my channel, and this is Growing Grace with Casey. At kung first time niyo po dito sa ating page, ay pinag-uusapan po natin ang mga usaping pera, karera, at mga pangarap natin sa buhay. So, samahan niyo po ako sa ating journey, kung pag-aralan at harapin ang mga realidad ng buhay upang tayo ay mas maging better na steward ng mga blessings ng ating Panginoon. Alright, and in this video po, ang ating pag-uusapan ay ang mga common misconceptions or mga maling paniniwala about life insurance. And don't worry, I can relate to that kasi ganyan din po ako mag-isip before. And now, salamat sa Diyos na in-enlighten tayo about life insurance. And now, samahan niyo po ako na i-enjoy yung mga benefit ng life insurance, which is ang pinakamahal, isa sa mga pinakamahal na bagay sa mundo, which is peace of mind. So, number one, na common na misconception about life insurance is that ito ay para lang sa mayayaman. Kung mayaman ka, may extra ka, then go. Na-realize ko po, hindi po. Mas nakaka-benefit na po siya sa mahirap. No? And you can actually start small. Hindi naman kailangan na sobrang mahal. Actually, merong 200 per month, 300 per month. And imagine that kung nakakapagkape po tayo ng magkano yung kape? 100. Tapos 100 times ilang beses ka magkape sa isang buwan. Guilty ako dyan, diba? So, kaya nating ma-afford yung siguro mga 2,000 pesos sa kape per month. Kayang-kaya natin yung life insurance. Kung meron tayong bisyo, sigarilyo, ang mahal lang yung sigarilyo. Last time na nakapag-sigarilyo ako back in the days, tagal na, is, 3, 4, 5 pesos. Hindi ko na alam kung magkano, but ang alam ko, mahal na ngayon. No? Ang layo na ng dating presyo ng sigarilyo at saka ng inom. No? So, imagine kung magkano yung nagagastos natin sa mga bagay na to give us temporary na mga happiness, ganyan, for certain days. Pero, hindi natin na-consider na itong life insurance will give us peace of mind. No? Lalong-lalong na peace of mind ng ating mga mahal sa buhay, just in case may mangyari sa atin, kunin na tayo ni Lord, or magkasakit tayo, so, hindi tayo magiging burden sa ating mga pamilya, lalo na kung talagang hirap tayo at hikahos sa buhay. So, pwede naman tayong maglaan ng kahit konting amount, kahit kumuha lang tayo ng policy na for this year, tapos renew na lang tayo next year. Tapos kapag, syempre, tayo, move forward naman tayo, tapos maging better tayo next year. So, baka next year, kaya na natin yung mas malaking policy, yung mas magandang policy. So, yun ang isa po sa mga misconception ng life insurance is para lang yun sa mayayaman. So, dapat i-reason na natin yung thought na yan. So, kahit konti lang po ang kaya natin ngayon, let's make this one of our priorities kasi it gives us isa sa mga mahal na bagay sa mundo, which is peace of mind. And hindi tayo magiging burden sa ating mga kapamilya. Second common misconception about life insurance is it is a scam. Well, ang life insurance, meron sigurong mga tao, like mga agents na mag-scam. Nakadepende ng tao. Merong mga ganun, syempre siguro, kukunin nila yung pera, hindi nila ilalagay sa tamang, hindi nila ibabalik sa company, ganyan. Merong ganun. At yung mga tao na hindi talaga intention na tumulong sa kanilang kliyente. Yes, pwede yung maging scam, but the life insurance itself, since hindi ko siya naintindihan, ganun yung pagtingin ko sa parang, makukunan lang ako ng pera nito, tapos wala naman ako makukuha in the end. So, hindi siya ganun. And, yun nga, mas madali tayong mag-doubt kung hindi natin alam ang pasikot-sikot ng life insurance. And that's why, this is the goal of Growing Grace with Casey. Kasi mas iintindihan natin yung ating mga bagay-bagay, mga adult things. Ang dami ko pang hindi maintindihan dito sa mga. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan para makakuha ng valid ID, kailangan din ng valid ID. So, yon. May mga bagay talaga na kailangan pa natin mag-effort para maintindihan. So, hindi po scam ang life insurance. May mga companies talaga na lumulubog or nababankrupt, kaya yun. Pero hindi siya scam. Kasi it works naman. It works. Marami naman ang nakabenefit sa ganyan. And actually, baka dito lang din sa Philippines, hindi siya masyadong uso. Lalo na sa probinsya. Dito sa probinsya namin, ganyan.
hindi siya masyadong pinag-usapan. But in the other countries, it's a necessity. It's part of the necessity of life. No? So, hindi po siya scam. Number 3, common misconceptions about life insurance, at dito po talaga ako guilty. No? Hindi ko siya kailangan kasi healthy naman ako. Kasi nga, ayun, kumbaga, masyado kang confident na sabi ko, ang sporty ko naman, mindful naman ako sa pinakain ko, hindi naman ako, pabaya, ganyan, wala naman akong talagang bisyo, ganyan. But, we don't know kung hanggang kailan lang tayo sa mundo, and we don't know kung bigla lang tayo magkasakit out of nowhere. Like, for example, ako kakagaling lang din ako sa sakit, and who would have thought na ako magkasakit? Kasi nga, yun nga, sporty kang tao, ganyan. But you don't know hanggang kailan. Only God knows kung hanggang kailan lang tayo sa mundo. Pwedeng mas una pa tayo kasi sa ating parents. Hindi mo alam. So, mas maganda pa nga na kumuha tayo ng life insurance na healthy tayo. Kasi hindi na tayo ma-approve. Ang dami na nating mga health conditions. Ang dami na nating sakit. Okay? Meron lang rare na cases na ina-approvean ng mga sakit na malalaking sakit. But it's very rare. Mas healthy tayo, mas lalo tayong dapat kumuha as early as that. Number 4, the common misconception about life insurance is that, mahirap intindihin. Maraming kailangan aralin. At ako pa naman, sabi ko, hindi ko papasukin. Kasi dito sa kami naman, kailangan naman dapat. Hindi mo papasukin yung bagay na hindi mo naiintindihan. Tama naman yun. But siguro nasa akin parang kailangan kung kailangan ko talagang mag-google ng maraming panahon para mas maintindihan ko, parang hindi ako nalilito. Trust issues na kasi ako. Pero, nung nag-focus na ako, okay, konti yung naman pala naman ako. Kailangan ko parang maintindihan. Mag-focus ko lang. Saka, kumbaga, open-minded na mag-learn ng bagong bagay, ng mga realidad na buhay. So, the more na mas open-minded ka, magaling ka na how it works. Kaya konting-konti yung talaga ko. Kaya ako nag-aral ako kasi nga, advisor ako. Kaya ikaw, client naman. At saka yung client mo is sincere naman siya. Pagtulong sa'yo, may intindihan mo. Kahit isang upuan na. Po, yung pinag-aral. Wala tayong tanong. Kasi yun po ang aming tanong. Kailangan po namin masagot ang inyong mga katanungan. Bilang kami po ay ang inyong assistant sa inyong buhay. Kaya pinito sa mga. And also, dapat mga common misconception na meron na po sa wala talagang background. Pahalo lang yun. Pag namatay ka lang. Saan pag ka naman namatay? So, ang isip natin yung parang death benefit. Baka na lang kung medyo, pero, nalaman ko din na hindi lang pa-focus sa death benefit. Pwedeng sakit, minor, and major physical illness, or may benefit din sa pag-accident. Meron din insurance na nakapokus sa retirement. So, maganda ka na, and gusto mo naman na hindi ka maging burden sa iyong mga anak, or sa iyong mga apo, meron kang makukuhang pera na may enjoy mo naman yung retirement age mo, na hindi ka naman, alam mo yun, lugmok sa buhay kasi nakapag-ipon ka naman, no? And then, meron din namang focus sa educational. Kunyari, may anak ka, 2 years old, 3 years old, ganyan. Pwede mo na siyang applyan, no? For her or his education. Or preparation na din yun. Just in case, no? 10 years from now, 5 years from now, you don't know what's gonna happen. Hindi mo alam. Like, for example, ang pandemic, wala kang preparation. So, wala tayong paghahanda, wala tayong ipon, ganyan. So, mahirap sa inyo ang buhay pag tayo hindi nakapag-prepare. And then, mga communication is that, para lang yun sa mga matanda. Hindi lang din naman, dito nga po, aaral ko nyo, advice na natin. Ay, pala, bata pa ako yun. Kaya pala inayos mo sa agad. Kasi, pag mas bata ka, kung mas, cheaper pa yung premium mo. And yung, kumbaga, kung kukuha ka ng may investment related na insurance, mas malaki na sana yung accumulation mo ngayon.
No, kung nagsimula ka na mas maaga. So, kung matanda ka na, marami ka ng sakit, marami ka ng iniinda, mas mahirap na talagang ma-approve ng iyong insurance. So, really, kung gaano kamahal yung ating magiging quality, yung ating magiging premium. And last but not the least, the common misconception about life insurance is that para lang siya sa mga breadwinners. So, okay lang na hindi ako mag-life insurance kasi hindi naman ako yung main source of income ng aming family. No, but kung ikaw ay buhay at merong mahal sa buhay, no, it's good that we have our own life insurance din. Kasi yun nga ang goal natin. Hindi rin natin alam ang pwedeng mangyari sa breadwinner. Hindi rin natin alam gaano kalaki ang magiging impact ng ating disablement o ating pagkakasakit o ating pagkamatay sa ating mga loved ones. And it's good that we have a backup plan. You know? So, yun nga, for your peace of mind, for the peace of mind of your family, hindi tayo maging burden, hindi malubog sa utang ang ating mga mahal sa buhay kapag tayo ay mawala at kunin ni Lord. So, it's good. Breadwinner ka man o hindi, it's good to have a life insurance. And the best time is as soon as possible, actually. Hindi lang siya marketing talaga, strategy. Yun ang na-realize ko, as soon as possible. Kung kailangan nating ma-give up na kahit konti lang, no? Kahit konti lang na ating mga extra na spend sa pagkain, sa mga damit, or ano, why not i-invest natin yun sa life insurance. Kasi, yun nga, it's for us and for our family. At kung kahit po paano, meron po kayong tutunan, or na-inspire po kayo, or may meron lang sa isip ninyo through this video, please don't forget to like and subscribe our page, and to share kung gusto nyo, para din po, matulungan niyo din po ako na i-continue itong videos to educate ang kapwa natin Pilipino about mga usaping pera, about usaping karera at mga pangarap natin sa buhay, so that we can be sabay-sabay tayong lumago, we can be successful, and we can be good stewards of God's blessings. So, salamat po!